Pwede po akong sumama. I want to hug grandpa and grandma na, ungot ni Sanya sa akin nang makitang nagbibihis na ako. Narinig niya kasi ang usapan namin ni kuya, kaya nag-iinarte ngayon. Sige na nga, pero behave ka ha. Wala rin naman siyang makakalaro dito, kundi ang kasambahay na lagi namang busy sa mga gawaing bahay. Hindi naman problema ang pagsama niya, dahil kami lang naman ni kuya. Mas mabuti na ring sumama siya at nang hindi maburyo sa bahay. Yes, just change my clothes po. Maligayang asal nito at pumasok na sa walk-in closet naming dalawa. Natawa na lang ako sa kanya, at pinagpatuloy ang pagbablower ng buhok ko. Binaba ko muna ang hawak na blower, at kinuha ang cellphone sa kama. Naglalaro kasi si Sanya kanina, at mukhang iniwanan niya dahil sa pagka-excite na sumama. Sinagot ko naman ito kaagad nang makitang si Alejandro ito. Hello. Antag ko kaagad dito, at muling naglakad sa harap ng salamin. Are you free? I mean pwede ko ba kayong maimbitahan ni Sanya na mamasyal? Kagat-labi naman akong nagpipigil ng ngiti. Para akong iwan na kinikilig sa simpleng salita lang nito. Ganun ba, pero susunduan kasi namin sila mom and dad sa airport napangiwi naman ako sa sariling sinabi, bakit parang mas nanghihinayang ako sa kanya. Yung tipong nanghihinayang ako na hindi kami makakapagpamasyal. Oh, how about I'll come with you? Ako na lang ang magmamaneho sa inyo papuntang airport. Kung okay lang. Napatuwid naman ako ng upo dahil sa narinig. Tutal nagkakilala naman sila ni kuya, ay baka pumayag nga iyon. Pero hindi mawawala ang pang-asar nito sa akin, at malamang yun. I'll try to talk to kuya first. Tatawagan na lang kita. I think it's just a minute para makapag-prepare ka, if ever pumayag siya. Do you want to talk to Sanya? Mabilis kong sagot dito. Kahit sa cellphone lang ay ganun pa rin ang kabog ng puso ko. Dahan-dahan ko namang hinawakan ang bandang dibdib ko. Shes, mukhang hulog na hulog pa rin ako dito, kahit ilang taon na ang nakalipas. Is she there? I just wanted to ask her if may gusto siyang ipabili sakin bago dumaan dyan. Sanya, pwedeng palit muna kayo ni mommy kahit one day lang. Natawa ako sa sarili kong naiisip. Iba talaga ang epekto nito sakin Sanya, tumawag ang daddy mo, gusto ka daw makausap, pagtawag ko naman kay Sanya, at bahagyang naglakad sa walk-in closet. Naririnig ko pa ang kalabog sa loob, kaya napakunot ang noo ko dahil dito. Wait, hindi ko mazip yung dress ko at the back po. Natawa ako nang makita siyang hirap na hirap sa ginagawa. Sana ay nagpatulong na lang siya sakin nasa labas lang naman ako. Bakit kasi hindi ka nalang humingi ng tulong? Nasa labas lang naman ako wika ko dito bago siya nilapitan, at tulungang ayusin ang dress niya. Ang napili niya ay isang kulay pulang dress na hanggang tuhod niya. Spaghetti strap lang din ito, with a pair of red doll shoes. Hindi mo na talaga siya kailangang bihisan pa, dahil alam na alam nito ang gusto niyang suotin. Pero kahit ganun ay ang ganda-ganda lagi ng forma niya. Tinalo pa ako nito sa pagiging OOTDA, yung outfit of the day. Thank you po, I thought busy ka pa Can I talk to dad na? Nilagay pa nito sa harapan ko ang kamay. Ngumiti naman ako dito, at inabot sa kanya ang phone. Bigla tuloy akong nahiya kay Alejandro, dahil mukhang nag-ante ito. Sana ay pinatay nito ang tawag, pero continue lang iyon hanggang maibigay ko kay Sanya. Dad, yes po, that will be great. Are you sure po? I want some cheesecake po Talaga, wow! Thank you in advance dad, bye take care and I love you. Bakas sa boses nito ang kaligayahan, at mukhang enjoy na enjoy sa pakikipag-usap kay Alejandro. Mom, is he coming with us? Nagtatalong-tanong nito at binigay sa akin ang phone ko. Kinuha ko naman ito kaagad sa kanya, at nilagay sa pouch na dadalhin ko. Pero nagbago ang isip ko, at kinuha ko ang isang sling bag ko. Kumuha rin ako ng wipes at suklay. Kung papayag ang Tito Samuel mo, sasama siya, sagot ko naman dito at inayos ang nagusot kong damit. If you want I'll talk to Tito na lang. Ako yung hihingi ng perwisyo for dad, napahalakhak naman ako sa sinabi nito. Ang cute lang ng Tagalog niya, pero mali naman. Namula naman ito at tumalikod sa pwesto ko.
It's not perwisyo kasi, it's permiso. Talk to your tito na para matawagan natin siya kaagad. Turan ko naman dito pero minusuan niya lang ako, bago lumabas ng kwarto namin. Ang pikan talaga nun kahit kailan. Sumunod na rin ako sa kanya, dahil tapos na rin naman akong mag-ayos. Nasa hagdan pa lang ay rinig ko na ang usapan nilang dalawa. Paano kung ayaw ko? Anong magagawa mo? Napailing na lang ako dahil mukhang iniinis na naman nito ang pamangkin niya. Alam naman niyang pikan ito, pero kinakareer nito ang pang-asar. Tito, please, may kapalit if pumayag ka. Pwede mo akong i-dare ng kahit ano. But not that hard. I'll just pick the things that I can do. Nakanguso nitong pakikipagtalo sa tito niyang isip bata. Ano namang mapapala ko dyan? Dapat hindi mo na kailangang piliin pa ang i-dare ko sa iyo eh. Unfair yun. Kung may makakakita lang sa kanilang dalawa, ay iisiping nag-aaway talaga sila. Pero normal lang nilang pag-uusap yan. Kung hindi ka lang sanay sa bangayan nilang dalawa ay kakabahan ka. Fine. I'll do everything you dare for me. But promise that Dad will come with us. Napipilitan itong sumang-ayon sa pinag-uusapan nilang dalawa, dahil alam niyang hindi papatalo ang tito niya. Siya pa talaga ang nag-adjust sa kanilang dalawa. Hanggang kailan ba kayo mag-aaway? Hindi ko mapigil ang makisali sa kanila, dahil mukhang wala silang balak na tumigil dalawa. Siya kasi, it's him. Tama na yan, call your daddy na at nang makaalis na tayo kaagad. Binigay ko kaagad kay Sanya ang phone, para siya na ang makipag-usap kay Alejandro. Kinuha niya naman ito kaagad, at hinanap ang pangalan ng daddy niya. Hinarap ko naman si kuya, at pinanangkitan ng mata. Nginisihan naman ako nito, at mukhang mag-uumpisa na namang mangasar. Pati bata pinapatulan mo, kaya hindi ka nagkakajowa eh. Natawa ako nang makita kung paano nawala ang ngisi sa labi nito. Foul na yan. Pareho kayo ng anak mong Moldita. Nanggigil nitong saad saka nagdadabog na umupo sa sofa. Imbis na makaramdam ako ng takot sa kanya, ay natawa na lang ako. Ganyan naman lagi yan eh, laging nang asar pero bumalik sa kanya ang pagka-asar. Mom, he's not on the list. But I checked the recent call, why it's darling. Ma'am, nasa labas na po yung boyfriend nyo. Sabay-sabay kaming napalingon kay Manang nang sabihin niya iyon. Bakit ba lagi na lang nilang napagkakamalan na boyfriend ko yung tao? Si Alejandro Manang. Tanong ko pa dito. Oy Filangera, porket boyfriend si Alejandro kaagad? Huwag kang ganyan dahil halatang halata ka. Napakamot na lang ako ng ulo ko, at nagpatiunang maglakad papalabas. Sumunod naman kaagad sila na nagbubulungan pa, hiyang-hiya nga ako eh, dahil rinig na rinig kung pinagbubulungan nila ako. Excited makita ng mommy mo yung daddy mo. Papabili din siguro siya ng laruan, napairap na lang ako sa sinabi ni kuya. Nag-uumpisa na naman po siya. Why po? Anak rin po ba siya ni dad, at magpapabili siya ng toys? Napahinto ako sa paglalakad, at hinarap silang dalawa. Huwag kang maniwala sa tito mong isip bata, Sanya. Hayaan mo siya dyan, dahil hindi talaga yan magkakajowa, pang-iinis ko dito, at marahang hinhila si Sanya sa tabi ko. Jahe ka, hindi ko na lang pinansin ang sagot ni kuya, at sabay-sabay kaming lumabas ng gate. Daddy, I'm so happy at makakasama ka po, napatakbo pa ito kay Alejandro at nagpakarga. Mahina naman akong natawa, dahil mukhang nabigla din si Alejandro sa paglundag sa kanya ni Sanya, pero ngumiti din ng kalaunan. Pag-inggit pikit, inirapan ko naman si kuya, nang dahil sa sinabi niya. Masyado talaga siyang ipal sa mga ganitong bagay. Ewan ko sa'yo, tara na nga at baka hindi na natin maabutan sila dad sa airport, saad ko dito at lumapit sa pwesto ng mag-aama. Binaba naman kaagad ni Alejandro si Sanya, nang makita kaming papunta sa pwesto nilang dalawa. So, let's go. Samuel, thank you for letting me come with them. Nakangiting pagpapasalamat nito sa kapatid kong hanggang tenga ang lawak ng ngiti. Nako, ikaw pa ba? Ang lakas-lakas mo kaya sakin. Saka magiging isang pamilya na tayo soon. Napaiwas ako ng tingin sa kanilang dalawa, at hinawakan ang pinto ng kotse ni Alejandro sa backseat. Ako dyan, dun ka sa tabi ng front seat, inunahan na ako nitong pumasok sa backseat, katabi ni Sanya. Dahan-dahan naman akong humarap kay Alejandro at ngumiti ng tipid.
Pinagbuksan pa ako nito ng pinto, kaya wala akong nagawa kundi ang sumakay na lang dito. Nakakahiyang mag-inarte. Thank you, bago pa man niya maisara ang pintuan, ay nakapagpasalamat na ako dito. You're always welcome, my lady, nakangiti nitong Turan, bago tuluyang senarya ang pinto. Hindi ko mapigil ang mapangiti na rin, habang inaayos ang seatbelt ko. Kinikilig siya, nawala lang iyon nang magsalita si kuya. Natataranta naman akong humarap sa kanya, at baka marinig ni Alejandro ang pinagsasabi niya. Umayos ka nga kuya, baka marinig ka noong tao eh. At ano pang isipin, sito ko dito, itinikom naman nito ang sariling bibig, at senarya pa na parang zipper. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nadadala din naman pala kahit papano. Mommy, did you bring my candies? Antag ni Sanya, kaya hinalungkat ko naman ang sling bag kong dala. Every time na bumabiyahe kami, ay kailangang may baon na candy si Sanya. Nahihilo kasi ito at nasusuka habang bumabiyahe. Siguro ay nahihilo siya sa paglundag ng sasakyan at hindi siya sanay. Nakalimutan ko pala, sagot ko naman dito. Doon ko lang rin napagtanto na nakapasok na si Alejandro at handa nang magmaneho. May problema ba? Tanong pa nito nang makitang hinahalungkat ko ang bag ko. Wala kasi akong dalang candy para kay Sanya, yun na lang ang tangi kong nasabi sa kanya. Meron ako rito, pero menthol candy nga lang, wika pa nito at kinuha sa gilid niya ang candy na kulay puti ang nakabalot. Mas okay nga yan at nang hindi siya mahilo sa biyahe, si kuya na ang sumagot, at kinuha ang candy na bigay ni Alejandro, binalata naman niya kaagad at binigay kay Sanya. Walang imak naman itong tinanggap ni Sanya. Doon lang din nag-start ng sasakyan si Alejandro, at dahan-daang umandar. Naging tahimik ang buo naming biyahe, dahil parehong nakatulog si Sanya at kuya, kahit kaandar pa lang ng sasakyan. Mukhang nakatulog na siya sa sobrang pag-aalalang magsusuka siya, saad nito habang tiningnan sandali si Sanya, at binalik rin kaagad ang tingin sa daan. Nahihiya atang magsuka at natulog na lang, natawa pa ako ng bahagya habang sinasabi iyon. Alam kong nahihilo na siya, kahit kakaandar lang ng sasakyan, dahil tumahimik na ito. Mukhang hindi niya napansing nakatulog na siya, kakapigil mahilo at masuka. Kamusta nga pala yung pagkuha mo ng lisensya sa pagiging piloto? Nag-aalangan pa akong magtanong, pero nung makita kong ngumiti siya, ay nawala ang pag-aalangang iyon. Kunting tiis na lang, hindi na ako makapaghintay na tawaging isang ganap na piloto, hindi mawala-wala sa labi nito ang tamis ng ngiti habang nagsasalita. Ito na ang tamang oras para maging masaya ka. Sana makuha mo na kaagad ang lisensya mo, nakangiti ko ring tugon dito. Naging sunod-sunod na yung swerte ko simula nang makilala ko kayo ng anak natin. Mukhang kayo ang swerte ko sa buhay. Napaiwas ako ng tingin dito, dahil parang matutunaw ako sa klase ng tingin na pinapukol niya sakin. Gusto ko rin sanang makilala ang parents mo. Hihingi ako ng permiso sa panliligaw ko sa iyo, dugtong pa nito na parang wala lang sa kanya. Pero ako ay parang aatakihin sa hindi malamang kadahilanan. Napalunok ako nang wala sa oras, habang tinitingnan siya. Seryoso ka talaga sa panliligaw mo? Hindi ka ba napipilitin lang, dahil may obligasyon ka sa anak natin? Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Nagpark na rin kaagad siya ng sasakyan nang nasa airport na kami. Nang may tigil ang sasakyan, ay sa kanya ako tiningnan ng mariin. Sa tingin mo ba ay binobola lang kita? I'm serious, Belle. Bigyan mo lang ako ng panahon, para mapakita ko sa'yong worth it ang oras na nilaan mo sakin. Hindi ako titigil hanggang hindi kita mapaibig sakin. Seryosong asal nito, at dahan-daang lumapit sa pwesto ko, napasandal ako sa upuan ko, dahil sa pilit akong umaatres papalayo sa kanya, pero in-unlock lang pala nito ang seatbelt ko. Lumabas na rin siya kaagad, kaya nakahinga ako ng maluwag. Paano ko sasabihin sa kanyang hulog na ako dito? Tapos yung sinabing niyang mapapaibig ako, hindi niya alam na ganito na ang nararamdaman ko sa kanya. Wala na, mas lalo lang akong nahulog sa kanya. Kuya, gumising ka na, nandito na tayo, mahinang inuga ko pa ito sa kinauupuan niya. Naalimpungatan pa siya, pero kalaunan ay damilat na rin naman. Ang bilis naman, inaantok na asal nito. Ano bang pinaggagawa nito at sobrang pagod niya? Pakigising naman si Sanya kuya,
Pakikisuyo ko dito dahil magkatabi lang naman sila. Tumango naman ito sa akin, bago hinarap ang pwesto ni Sanya. Hindi pa siya gaanong makakilos, dahil nakahilig si Sanya sa balikat niya. Nauna na akong lumabas, dahil baka naiinip na si Alejandro sa labas. Inilibot ko kaagad ang tingin sa buong parking lot, nang hindi ko makita si Alejandro. Saan ba nagpunta yun? Maglalakad na sana ako, para hanapin ito nang bumukas naman ang pintuan sa backseat ng sasakyan nito. I'm still sleepy tito, nakapikit na asal ng anak ko, habang karga ni kuya. Mukhang hindi niya ito nagising ng tama, dahil nagtatrantrams na. Gusto mo bang iiwan ka namin dito sa sasakyan? Akala ko ba gusto mo nang makita si grandpa and grandma, pang-uuto ni kuya dito. Kaagad namang napamulat ang mata nito, at nagpababa na. Mukhang nagising na siya, dahil sa pinagsasabi ni kuya. Who told you that I'm sleepy pa? Let's go, you're so mabagal tito. Nanguna na ito kaagad sa paglalakad, at nagtungo sa pwesto ni Alejandro at dito nagpakarga. Nasa likod pala ito na bahagi ng mga sasakyan. Kaya hindi ko siya nakita kaagad. Napailing na lang kami pareho ni kuya, tinitingnan silang dalawa ni Alejandro. Iba talaga ang tupak ng anak mo Bel. Mabuti na lang at gwapo ako, napangiwi ako sa sinabi nito, anong konek. Masyadong mahangin at bilib sa sarili. Iniwan ko na lang siya dun, at lumapit na sa pwesto ng mag-aama ko. Gosh! Parang hindi talaga ako masasanay sa natawagin silang ganun. Ang dati ko lang pinapangarap ay abot kamay ko na talaga. Let's go! Tanong ko sa kanila. Tumango naman sakin si Alejandro, kaya nagpatiuna ako sa paglalakad. Mabilis naman kaming nakapasok sa entrance, at naghintay sa waiting area. Sumunod naman sa amin si kuya, na may daladala ng kartolina ngayon. Asan niya ba nakuha yun? Wala naman kasi siyang dala kanina, kaya nakakapagtaka. What is that tito? Naunahan ako ni Sanya sa pagtatanong, kaya nakinig na lang ako sa usapan nilang dalawa. Naupo ako sa isang monoblock na nakahilera sa gilid. Napalingon naman ako sa gilid ko nang maupo si Alejandro dito. Hindi ko na lang ito pinansin, dahil kakaiba na naman ang nararamdaman ko. Bakit ba hindi ako masanay-sanay sa presensya niya? Cartelinata. Sagot naman nito kay Sanya at umupo. Dahil sa ginawa nito, ay hindi maiwasang tingnan siya ng mga taong dumadaan. Lumayo ako ng bahagya sa pwesto niya, dahil nakakahiya talaga siyang kasama. Okay lang naman na maupo siya, pero bakit sa semento pa? Hindi nga siya madumi dahil may nagmi-maintain, pero para siyang baliw. What I mean is aanhin mo yan. Tanong ulit ni Sanya nang hindi makuha ang gusto nitong malaman. Nilang na lang ako nang maupo rin ito sa harapan ni kuya. Ano bang ginagawa sa papel? Di ba sinusulatan? Try mo kayang kainin. Asal nito at pinagpatuloy ang ginawa-gawa. Natawa ako ng bahagya nang makitang pinaningkitan ng mata ni Sanya si kuya. Tinatanong naman kasi ng maayos, pero kung saan-saan pa napupunta. Ang dami-daming pasikot-sikot kumbaga, kaya lagi silang nagbabangayang dalawa. Tatayo na sana ako para suwayan sila, nang may kamay na pumihil sa palapulsuhan ko, sa pamamagitan ng paghawak dito. Napatigil naman ako at takang tiningnan si Alejandro. Parang binuhusan ako ng mainit na tubig, dahil sa biglang pamumula ng mukha ko. Paniguradong kasing pula ng kamatis ang itsura ko. Bakit? Halos magpapadyak ako sa inis, dahil nautal pa talaga ako. Kahit yun lang ang tinanong ko. Where are you going? Pagbabalik ng tanong nito, bago bitawan ang kamay ko. Bigla naman akong nadismaya dahil doon, sana hindi na lang niya binitawan ang kamay ko. Para akong aning dahil sa mga pumapasok sa isipan ko. Susuwayin ko lang yung dalawa. Nakakahiya, ang daming dumadaan, sagot ko naman dito. At kunwaring may binibilang sa kamay ko. Pero dahil sa ginawa ko ay para akong nasisiraan ng bait. Ano bang binibilang ko sa kamay ko? Let them be, para hindi rin sila maboard, asal nito kaya mahina akong napabuntong hininga. Tiningnan ko ulit ang pwesto nila kuya, na ngayon ay nagtutulungan sila ni Sanya sa pagsusulat ng kung ano sa kartolina. Dahan-dahan naman akong bumalik sa kinauupuan ko. Ano nga pala yung binibilang mo sa kamay mo kanina? Dugtong nitong tanong kaya napakamot ako ng ulo. Ano nga ba ang isasagot ko dito?
Awkward akong kunwaring natawa saka siya hinarap. Nagugutom na ako, halos sampelan ko ang sarili ko, dahil sa lumabas sa bibig ko. Sa dami-dami ng pwedeng sabihin, bakit yun pa? Anong pakialam niya kung gutom ka na? May dala akong cookies. Nasa kotse nga lang. Pasalubong ko sana kay Sanya, kukunin ko muna at papalitan ko mamaya. Para maibsan kahit papano ang gutom mo, sasagot sana ako dito. Nang mabilis itong umalis bigla naman akong na-guilty, dahil hindi naman talaga totoong nagugutom ako. Isa pa, para pala yun kay Sanya. Mom, look po, I'm sure makikita kaagad ta nila Grandpa and Grandma, masayang asal ni Sanya. At pinakita sa akin ang kartolinang sinulatan nila kanina. Kaya pala nakialam siya sa ginagawa ni Kuya, ay para naman pala kila Mom and Dad. Wow! Siguradong matutuwa sila niyan, puri ko dito, ngumiti naman ito sa akin at tumabi. Naupo siya doon sa inuupuan ni Alejandro kanina. It's not done pa eh, I'll make it more beautiful pa po. Where's Dad anyways? Tanong nito at inilibot pa ang tingin sa buong paligid, mukhang nagtataka, at nawala bigla ang daddy niya. May kinuha lang sa kotse niya, pero babalik din naman kaagad yun, maikling tugon ko dito. Tumango naman ito sa akin, at muling bumalik sa pwesto ni Kuya, na nagka-cellphone na ngayon. Napatayo naman ako nang dumagsa ang taong kabababa pa lang ng eroplano. Nasa Station 1 kami, dahil dito daw sila maglalanding. Kuya, mukhang kasama na sila dito sa mga pasahero, tawag ko ng pansin kay Kuya. Kaya dali-dali naman itong tumayo, at hinawakan ang kamay ni Sanya tungo sa pwesto ko. Akin na yan Sanya. Ako na lang ang magtataas para kitang-kita nila. Asal ni Kuya kay Sanya, akmang kukunin niya na ito, nang nilayo ito ni Sanya sa kanya. No, ako ang magtataas nito, it's unfair. I made it, so I'll be the one who's gonna hold this. Inirapan pa nito si Kuya, at umakyat sa upo ang kinauupuan ko kanina. Tinapik ko naman sa likod si Kuya, dahil nakanganga ito habang pinagmamasdan si Sanya. Ang totoo ay wala naman talagang ginawa si Sanya kundi ang kulitin siya. Si Kuya ang gumawa lahat, pero inangkin na ng isa. Better luck next time Kuya.